Hello sa inyo mga ka-super kasari at sa lahat ng mga bashers ko dyan. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan, meron tayong sasagutin. Hindi naman siya katanungan. Napapansin ko lang siya palagi sa comment section. Sa mga comment na nababasa ko sa lahat ng vlog ko, hindi mawawala to parate. Yung palugi daw ako at mababang magpresyo. So my store, my price, sabi nga ni Madam ST. So, tayong mga tindera, may kanya-kanya tayo ng technique sa pagpepresyo at kung ilang porsyento ang ipapatong natin sa ating mga paninda. Depende din po yan sa puhunan, depende din po sa ating pinamimilihan. Kaya po, kailangan nating irespeto bilang kapwa tindera yung presyo ng ibang tindera. Hindi po tayo pwedeng mangialam sa kanilang pagpepresyo. So, by the way, bago ko po umpisahan ang aking vlog is magsha-shoutout po muna ako sa aking mga kasari dyan na sumusuporta sa akin parate. So, shoutout po sa inyo Ma'am Jenilyn Alunan, Cecilia Sakaguchi, Mervin Oro, Aida Dinko, Jonalyn Pendor, shoutout po sa inyong lahat, Victoria Naga, Sense Vlog, shoutout po sa inyo, Ronald Kiambao, and Abigail Diaz. Ayan, shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa patuloy na pagsuporta at panonood parate sa mga vlogs na aking ina-upload. Hindi naman ako galit mga kasari sa mga nagko-comment ng ganon. Nire-respect ko naman kung medyo nabababaan sila sa aking pagpepresyo. Pero hindi ako guys yung kapag sinabi nila na ang baba mo namang magpresyo is magtataas naman ako. Depende po kasi yan sa lugar and depende din po yan kung saan nakatayo po yung inyong tindahan. Hindi naman po porke may nag-comment na taasan mo naman kahit konti yung pagpepresyo mo ay makikinig na ako sa sinasabi nila. Hindi ganun po mga kasari dahil meron po tayong sinusunod dito, hindi lang basta sa presyo, sa mga kakumpetensya din po nating tindahan. And ayun nga po, disadvantage po yung pwesto ng aking tindahan dahil medyo nasa loob po yung pwesto ng aking tindahan. Hindi po ako pwedeng, eto paulit-ulit ko na po itong ine-explain sa mga at ilang beses ko na din po itong na-vlog. Hindi po ako pwedeng magtaas ng presyo kasi po nasa loob po yung aking sari-sari store, hindi po siya tabing kalsada. Ano pang kikitain ko po? Sino pa pong bibili sa aking tindahan kung tataasan ko po ang presyo ng aking mga paninda? Sino pa po ang papasok dito para bumili po, 'di ba? Yun nga po yung pinanghahawakan ko dito yung hindi mataas po akong magpresyo, kaya po kahit nasa loob ang aking tindahan ay marami pa rin pong pumapasok dito and super thankful po ako doon mga kasari. Ayokong baguhin yung aspeto ko na ganun dahil doon ako nilalapitan ng mga customer. So kapag, ayan po, alam ko maraming makakapanood nito na kapwa ko kasari na yung iba dyan siguro nagsabi sa akin ng gano'n na palugi kang magpresyo, ang baba mong magpresyo. Depende po talaga yan sa ating napamimilihan. Gaya nga po siguro, nabasa ko yon yung comment na yon sa vlog ko nung nag-haul and pricing ako ng Unilever products. Doon guys, nagpapatong ako mga 2 pesos, ganyan. Depende sa puhunan. Hindi naman kunwari, ang puhunan ng item is sa powder, sa syrup, 6.25. Hindi naman pwedeng presyohan ko siya ng 10 pesos, 'di ba po? Sobrang overpricing naman ako doon. Pero hindi ko din naman pwedeng presyohan ng 9 pesos dahil yung mga kakumpetensya ko is 8 pesos plus nasa loob pa po yung aking tindahan. So, kailangan po nating irespeto yung pagpepresyo ng kapwa po natin tindera. So, eto guys, dapat hindi ko na ine-explain sa inyo kasi alam niyo yun guys, may kanya-kanya tayo ng technique sa pagpepresyo sa ating mga paninda. And hindi po tayo pare-parehas ng pagpepresyo. Syempre, hindi po tayo magkakatulad ng mindset. Hindi po tayo magkakatulad ng ugali. And madami din po akong iniisip yung ng ating customer. Hindi ako yung
sobra naman sa pagpapatong. Alam niyo yun mga kasari, na kunwari, ang puhunan mo ay 50 pesos, papatungan mo ng 15, papatungan mo ng 10. Depende naman po yan. Kung ganun kayong magpatong, wala naman akong say doon. Wala akong reklamo doon. And dito nga guys, gaya ng mga kakumpetensya kong tindahan, kung mataas ang pagpepresyo nila, wala na ako doon. Hindi na ako para magsabi sa kanila na babaan nyo naman yung pagpepresyo nyo. Syempre, kailangan nating irespeto yung pagpepresyo nila. Malay nyo, mahal yung bili nila. 'Di ba? And ayun, ang ano ko lang kasi talaga guys, kaya siguro napapansin ng mga yung ilang viewers ko na ang baba ko nga magpresyo. Kasi hindi naman ako tumitingin guys sa sa madalas sa mga percent ganyan. Yung ang mahalaga sa akin basta nakapagpatong na ako, kung mura yung puhunan ng +2, +3, +5, mga ganyan. Pero sa mga alak mga kasari, diyan naman may nagsasabi naman sa akin na alam niyo yon, kahit anong gawin natin, may kahit katiting na makikita at makikita yan ng mga manonood natin. May mga nagsasabi naman na ang mahal daw ng aking alak. So sa alak, walang problema doon kung mamahalan po natin. Dapat nga 20%, 15 to 20% yung patong natin dyan kasi sobrang mahal naman po talaga ng puhunan natin sa alak. So, yan namang alak ay minsan mabenta, minsan hindi. Kapag may okasyon, tsaka lang siya bebenta ng bonggang-bongga, diba? So, i-respect natin yung pagpapatong ng mga tindera dyan. Kung mahal man or mura man, ay wala na tayo dun. So, yun guys ang masasabi ko. Kung palugi or mababa akong magpresyo, nasa sa akin na po yun. At huwag kayo masyadong etsyosera sa mga nagsasabi nun sa akin. Marami pang mas mababa po sa akin magpresyo pero hindi nyo naman po ginaganyan, diba? So, irespeto po natin yung aking pagpepresyo. Hindi po tayo magkakatulad ng pagpepresyo. Kung mababa man po akong magpresyo at palugi sa tingin nyo, ay wala na po kayo doon dahil hindi naman po kayo ang malulugi. Hindi naman maapektuhan kung may tindahan man kayo, 'di ba po? So, ayun, i-respect na lang po natin. Ayan, paulit-ulit na po ako nagsasabi sa inyo. I-respect naman po natin yung pagpepresyo ng ibang tindera. Kasi hindi po tayo talaga makakatulad ng sitwasyon. Hindi po tayo magkakabarangay, magkakalugar. Hindi pare-parehas yung pwesto ng ating tindahan. Hindi pare-parehas na madami ang customer sa inyong lugar. Dito po kasi, ayan guys, naputol na ako at hindi ko na alam ang aking sasabihin. Magbibigay na lang po ako sa inyo ng example na mas mura ang isang item dito sa aking tindahan. Ayan, marami ding nagko-comment. Kapag nag-haul ako ng mga soft drinks, nag-share ako ng pricing, napapansin nila na mura ang puhunan dito sa aming lugar ng case ng Kasalo. 262 pesos lang po. Kasi sa iba daw nasa 300 na, 300 plus, 290, ganyan. So, kaya po mababa yung aking bentahan. So, 28 lang po ang bentahan ko kapag may dalang bote si customer at 34 pesos naman plus 6 pesos kapag may deposit, 'di ba po, kapag walang bote si customer. Yun po yung aking pagpepresyo dito para mabilis kong marolling. Alam niyo yun guys, kapag mabilis nyo naman nabebenta, parang ganun lang din yun, 'di ba po? So 28 pesos lang and hindi naman ako pumapayag ng walang deposito kapag wala silang bote. So doon ako guys mahigpit ngayon sa mga bote, kaya hindi din po ako nagtitinda ng mga soft drinks na debote. Ang meron lang po ako dito is Kasalo lang po. Doon naman po ako talaga mahigpit. So, ano pa bang sasabihin ko? So, palugi, hindi naman ako palugi kasi kada item hindi naman ako nagtitinda sa puhunan. So, hindi totoo na palugi akong magpresyo. Totoo is mababa akong magpresyo. And wala namang masama dun dahil alam niyo yun guys, hindi naman ako nangungupahan. Itong pwestong to, ito ay lupa ng tatay ko, hindi ako nangungupahan. Ang isipin ko lang dito is kuryente, tubig, which is nakukuha ko naman sa benta ng aking yelo, kaya ako nakakapagbayad. So wala akong ibang isipin. Kung kayo po ay namumurahan sa napakababa kong pagbebenta, so wala na po kayo doon.
So, yun lamang po mga kasari. Salamat sa lahat ng nakakaintindi at sumusuporta pa rin po sa akin. At ayun, sana wala na ako masyadong madinig about dyan kasi hindi naman po totoo yung mga sinasabi ng ibang viewers. Siguro, alam nyo, yung mga minsan lang manood ng vlog ko, yung mga nagko-comment ng ganun, minsan lang nila, and hindi din nila tinatapos yung video ko, yung vlog ko. Kaya siguro, ganun silang mag-comment. So, ayun, maging responsible lang po sana tayo na mga kasari, na mga nanonood, viewers, maging responsible po tayo sa pagko-comment. Bago po natin i-click, bago po natin pindutin yan, isipin po muna natin ng maraming beses kung makakabuti ba siya sa, alam nyo na, dun sa pagko-commentan nyo. So, yun lamang po mga kasari at medyo madilim na, makulimlim na dito sa aming lugar, mukhang uulan pa. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Happy selling po mga kasari sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!